China's military says a Philippine vessel illegally entered waters near Scarborough Shoal in the West Philippine Sea without authorization. Senior Colonel Tian Junli says China is urging the Philippines to immediately stop its provocations and avoid further escalation. He claims the Philippines has seriously violated China's sovereignty and international law, adding that our country is prone to misunderstanding and miscalculation. China and the Nagbabala ang China sa Pilipinas patungkol sa pag-trespass daw nito sa isang Chinese sovereignty space. Pero ang sagot naman ng Pilipinas, walang illegal entry na naganap. Ano ba talaga ang totoo rito? Himayin natin. Ang Scarborough Shoal na mas kilala sa Pilipinas bilang Panatag Shoal o Bajo de Masinloc ay naging sentro ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China hinggil sa usaping teritoryo. Ang Scarborough Shoal ay isang grupo ng mga bahura at bato na matatagpuan 124 nautical miles mula sa pinakamalapit na coast ng Masinloc sa Zambales. Noong October 30, 2023, ayon sa China, may Philippine military ship na nagpatrolya sa kahabaan ng Scarborough Shoal na walang pahintulot ng China. Sinundan ito ng babala sa Pilipinas na itigil ang kanilang provocations. Pagkatapos nito, naglabas naman ng pahayag si Eduardo Año, ang pambansang tagapayo sa seguridad ng Pilipinas noong October 31. Sinabi nitong ino-overhype daw ng China ang nasabing insidente sa pagitan ng isang barkong Chino at Pilipino. Simula 2012 ay naririnig na natin ang mga ito, ang Pilipinas, China at Scarborough Shoal. Ilang taon na ang lumipas at hanggang ngayon ay malaking issue pa rin ito sa dalawang bansa. Saan nga ba ito nagugat? Noong April 8, 2012, nagsimula ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China hinggil sa Scarborough Shoal. Matapos makita ng Pilipinas ang iligal na pagkuha ng China ng mga yamang dagat doon. Nagpadala ang Pilipinas ng mga sibilyang barko roon sa karagatan upang mapanatili ang katahimikan. Subalit mas lumala ang tensyon nang magpadala ang China ng higit sa 80 barko sa lugar. Kalaunan napaalis ng Pilipinas ang ilan sa mga barko, pero may natirang 3. Iginigiit ng China na sila ang may-ari ng Scarborough Shoal na tinatawag nilang Wangyan Island dahil sila raw ang nakadiskubre dito noong Yuan Dynasty. Pinagbabasehan din nila ang tinatawag nilang 9-dash line o isang mapa na nagpapakita ng teritoryong sakop di umano ng China. Mariing tinanggihan ng China na umalis ang 3 pang natitirang mga barko sa shoal. Ito ang nagtulak sa Administrasyong Aquino na isampa ang kaso laban sa China sa Arbitral Court sa The Hague, Netherlands. Formal na inihain ang kaso noong Enero 2013 sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea, kung saan kwestiyon ang legalidad ng 9-dash line claim ng China. Hulyo 2016, isang buwan matapos maluklok ang dating Pangulong Duterte, naglabas ang Arbitral Court ng desisyon na walang basehan o karapatan ng China na angkin ng halos buong South China Sea. Ipinahayag nito ang legalidad ng sovereign rights ng Pilipinas sa Scarborough Shoal. Ito ang pinangahawakan ng Pilipinas magpahanggang ngayon. Napuno ng mga masalimuot na pangyayari ang agawan para sa Scarborough Shoal sa mga nakalipas na taon. Pinagbawalan ng China ang pangingisda roon na isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda. Nagkaroon din ng mga insidente ng pangharang ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas. Kung babalikan natin, illegal nga ba ang pagpapatrolya ng mga Pilipino sa Scarborough Shoal? Sabi ni Eduardo Año, sa ilalim ng international law, may karapatan ng Pilipinas na magpatrolya sa West Philippine Sea at kasama na rito ang Bajo de Masinloc. Ang isla ay matatagpuan sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ayon sa International Maritime Law. Sa makatuwid, bahagi pa rin ito ng Philippine Archipelago. Idagdag pa na ang arbitral decision ay sumasang-ayon at nagpapatibay sa sovereign rights ng Pilipinas dito. Kaya't ang sagot, walang illegal entry na naganap.